Alam mo ba na 2 pesos lang po na nito bawat isa? Tapos pwede ka pang kumita ng 50,000 o higit pa. Kung gusto mong subukan, ito una, maghiwa tayo ng cheese. Sa cheese, optional lang. Oo, pwede hindi ka maglagay, pwede ring maglagay ka. Ayan, choice mo yan. Tapos, hiwain natin siya sa maliliit or malaki. Oo, depende sa'yo kung gaano kapakapal yung gusto mong cheese na ilalagay. Yung kutsilyo na ginamit ko, ilalagay ko yung link sa baba. Ang ganda niyang panghiwa sa cheese. Oo, para siyang ceramic coating na hindi naman. Okay, sa mixture, lagay tayo ng harina. Tapos, unsweetened na cocoa powder. Lagay tayo ng asukal. Sunod niyan, lagay naman tayo ng, ayan, baking soda. Oo, pampaalsa kailangan yan. 1/4 teaspoon, ayan. Kape, instant coffee as in. Oo. Skimmed milk, kailangan din natin. Kung wala kang skimmed milk, pwede kang gumamit ng ibang brand o ibang klase ng gatas. Basta gatas. Tapos, haluin lang natin yung dry ingredients. Oo. Okay, next natin kapag ka nahalo na, pagka ganyan na itsura, pwede na nating ilagay yung itlog. Isang piraso lang pwede na. Kahit anong size pwedeng ilagay ha, basta itlog. Wag lang yung itlog pugo, wag lang itlog ng ostrich, basta yung regular na po. Oo, itlog. Lagay din tayo ng margarine. Pagka walang margarine, kung gusto mo, pwede ka maglagay naman ng butter. Tapos kung wala ka pa ring butter, wala ka ring margarine, pwede bili ka sa palengke ng lard or shortening. Kaya lang walang lasa yun, matabang yun eh. Okay, haluin natin. Pagka ganyan na itsura, ayan, dough texture na siya ng bongga. Feeling ko kasi, para sa akin ha, nadadryan pa ako eh, masyado pa rin dry. Oo. Ayan, naglagay ako ng suka. Tapos ito, naglagay pa ako ng additional na 1 kutsara ng margarine. Pagka gusto mo, may pagka-chewy, oo, yung lulutuin mo, yung gagawin mo, ayan, dagdag ka, katulad ng ginawa ko. Pero kung gusto mo, mas hard yung texture niya, wag mo nang dagdagan. Gumamit ako dito ng parchment paper. Pero kung wala kang parchment paper, pwede naman direkta mo na dun sa paglulutuan mo. Ayan, bawat scoop, ang size niyan, ayan, kalahating kutsara. Yung measuring spoon ang gamitin mo ha, para pares tayo ng sukat. Oo, kasi kapag yung typical na kutsara na ginagamit natin pangkain ang gagamitin mo, magiging magkaiba tayo ng magagawa niyan. Oo. Sa recipe kasi na to, bawat scoop, 'di ba, pagkalahating measuring cup yung gagamitin mo. Ang magagawa mo sa recipe na to, 51 pieces, o 'di ba, bongga. Ayan, sa flat pan, ayan, magpahid kang mantika, tapos tsaka natin ipatong yung parchment paper na merong, ayan, mixture. Tapos sa ibabaw, lagyan natin ng cheese. Yan yung hiniwa natin kanina. And kaya nga pala natin pinapahiran ng mantika yung pinaka flat pan kasi para di masunog kasi hindi natin directly dyan iluluto, di ba, yung pinaka, natin, oo, niluluto o lulutuin. Okay, habang niluluto natin yan, puro luto ayan. Comment ka naman sa baba kung taga saan ka. Malay mo, ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer or silicone utensils. Okay, tapos takpan natin yan. Lutuin mo yan sa pinakamahinang apoy. As in, kasi masusulog agad yung ilalim niyan kung lalakasan mo. Di ka pwedeng manggigil sa apoy dito. Tapos, tansya-tansya lang yung pagluto ko dito, ha. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano malalaman kung luto na siya. Kasi itong gantong cookies, ayan, sarili kong recipe to ha. Oo, homemade cookies ko siya. Ayan, nire-request ng anak ko nakaran pa itong cookies magluto daw. Kaya ayan. Ayan, share ko sa inyo. Dapat may costing. Kaya ayan, o 'di ba? Meron pang plastic 'yan. Ayan, ganito yung itsura niya kapag luto na. Pag hinango nyo ganyan, pag ilalapat nyo yung daliri nyo, dapat ganyan, malambot-lambot siya, parang lumulubog konti. Pero pagka hilaw pa, pag dinikit nyo yung daliri nyo dyan, didikit mismo yung pinaka-cookies. Didikit mismo yung pinaka-mixture, kung hilaw pa. Pero kung ilalapat nyo yung daliri, tas ganun lang, medyo lumulubog, pwede na yung kahit malambot, kasi titigas din yan kapag lumamig. Oo. Ayan, much better, palamigin nyo muna siya bago nyo ilagay dito sa pinaka-plastic. Oo, kasi para di mag-moist yung loob, at saka para di agad masira. Oo. Okay? Ayan, yung plastic na ginamit natin dito, ilalagay ko yung link kung saan mabibili yan. Ang ganda niyan, oo. Ang ganda niya. Presentable talaga. Kahit ibenta mo siya ng 5 pesos isa, ayan, hindi aaray yung bibili. Pang resto, pang mga, pang bake. Ano yung bakery shop na sosyalin yan. Oo. Kaya yung 5 pesos mo na yung pag binenta mo dyan, oo, bongga yan. Marami pa rin bibili, walang aangal yan. Oo, okay. Yung listahan ng recipe at costing nasa doon ng video ha. Ayan. Comment ka sa baba kung taga saan ka. Huwag mong kakalimutan. Oo. Okay, bali every end of the month. Ayan, ipopost ko or first week ng buwan.
Ayan, i-post ko kung sino yung mabibigyan natin libreng electric hand mixer or silicone utensils. Bali, itong sealer natin na ginamit ko dito pang sealed sa bawat plastic, ilalagay ko rin yung link kung saan mabibili. Okay? Ang ganda niyan. Oo, very useful siya. Hindi din basta nasisira. Ganda niyan, itong sealer na to. Okay, pagtapos nito, ayan, bali 51 pieces ang magagawa sa recipe na to. Kung makikita nyo, hindi ko na binalot lahat. Ang dami kasi. Oo, kami lang kakain. Oo, ayan. Sabi na nga ba, mauubos agad eh. Kaya di ko na binalot lahat. Okay, ito na yung listahan ng recipe at costing. Ikaw na bahalang humusga. Ayan, sisi cookies ang nilagay kong pangalan na itong recipe kasi cheesy chocolate cookies. Sige na, love you.